Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Dito po sa komentuhan po natin ni Kamanong. Mga katambay, ito po, meron pong isang nakaraang balita na ito po talagang nakakalungkot po. Dahil po dito po sa dating mga kaalyado po ng Pangulong Marcos nung panahon po na ito po ay bago pa lang mga panya, ito po ay talagang masasabing kadikit po ni Pangulong Marcos. Pero po ngayon, puro po ito nagsasalita na po about po sa ating Pangulo. At ito po, ang pahayag niya po ginagamit lang daw po di umano ang dating Pangulong Duterte parang pantakip po sa mga issue po ng Pangulong Marcos at yung tinatawag po na smoke screen na tinatawag po nila na talaga sa lahat po ng issue ginagawang pantakip itong si dating Pangulong Duterte mga tambay. Pakinggan po natin ito pong balita at komentuhan po natin mga katambay. Kilalang dating kaalyado ng mga Marcos nagsalita kontra sa administrasyon dahil sa mga akusasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular na sa isyu ng umano'y gentleman's agreement. Ano kaya ito? Alamin sa report ni Jade Calabroso. Sunod-sunod ng mga dating kaalyado ng mga Marcos ang tahasang nagsasalita ngayon laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kabilang dito si Attorney Glenn Chong, kilalang supporter noon ni Marcos sa naghain ng election protest laban kay Leni Robredo noong 2016 elections. Sa isang program online, sinabi ni Chong na ang pagdidiin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin ng umano'y gentleman's agreement nito sa China ay ginagamit lamang na smokescreen o pantakip sa totoong problema ng bansa at mga personal na interes ng Marcos. Ito yung smoke screen. Ito yung Itong smoke pagtapon. screen. Itong mga akusasyon nila laban kay President Duterte, ito yung smoke screen para mapagtakpan in the hopes na mapagtakpan yung issue. Na hinaharap ngayon ni Mr. Marcos Jr. Isa sa mga sumambulat na issue ay ang pagkakadawit sa pangalan ni Marcos sa iligal na droga na una na ring ibinunyag ni dating Pangulong Duterte at kamakailan nga sa Senado ay binuksan ang investigasyon sa PIDEA leaks kung saan dawit din ang pangalan ni Marcos Jr. sa isang pre-operation report ng PIDEA noong 2012. Tinanong noon si Marcos kung totoo ba ito, pero sa halip na direktang itanggi o aminin ang pagkakaugnay sa iligal na droga ay kanya lamang itong tinawanan. Binigyan din naman ni Chong na hindi patas ang ganitong gawain ng Marcos administration laban sa dating Pangulo. Alam naman natin yung administrasyon ni Marcos, si President Duterte ang ginagawang boogeyman eh. Bugiman nga. Ginagawang boogeyman eh, pananakot sa taong bayan eh. That's not fair to the former president. Dagdag pa ni Chong, sa mainit na usapin ngayon ng umano'y New Model Agreement, naging isang scapegoat si Vice Admiral Alberto Carlos na dating Westcom Chief. Ang nakikita ko dyan, si Admiral Carlos ang ginawang scapegoat eh. Bakit? I don't think that he will bind the country to any agreement without the prior approval of his superiors. Sa issue ng New Model Agreement ay ginigit ng China na mayroon naman itong kasunduan sa Pilipinas para sa maayos na resupply mission sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal. Ngunit itinanggi ito ng Pilipinas. Kasunod nito ay naglabas naman ng China ng umano'y wiretap audio conversation sa pagitan ni Carlos at ng isang Chinese diplomat. Itinanggi naman ni Carlos na mayroong secret deal matapos ito'y nawala na siya sa pwesto bilang Westcom Chief at nag-file ng leave dahil sa personal na dahilan. Samantala, malayo at kakaibang paraan ang pakikitungo ng kasalukuyang administrasyon sa diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa China na opisyal lamang napagtibay noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Yan po mga katambay, talagang doon po sa bandang huli, yung pinagtibay po ng ama ng Pangulong Marcos na si Ferdinand Sr., dating Pangulo. Talaga magkaiba po ang foreign policy na po nila mga tambay. Samantalang nung panahon po daw ng dating Pangulong Marcos Sr., talagang, kaalyado natin ang China at talagang isa po itong kinikilalang, kapitbahay noong mga panahon na ngayon. Ngayon po kasi parang hindi po. Para pong tinuturing na po natin itong isang kaaway at talagang galit na galit po ang ating ilang mga kababayan sa China dahil po sinasakop na po tayo ng China o ng China, mga katambay. Yan po ang maririnig po natin lalo po sa mga, social media, di umano mga katambay. Ito po, yung binuksan pong issue ni Atty. Glenn Chong at marami pang dating kaalyado ng Pangulong Marcos, mga katambay, dahil yung kasagsagan po nung impeachment nung nag-file po ng petition
si Attorney Glenn Chong po pala ang nag-file ng petition para po dun sa pagkakatalo o hindi nagwagi at sinasabing nadaya di umano noong mga panahon na yun ni dating Vice President Leni Robredo, pero hindi rin po nagtuloy-tuloy dahil mismo sa Supreme Court po ay kinatigan po ng Supreme Court. Kung naalala po natin, itama niyo po si Kamanong. Kinatigan po ng Supreme Court si Vice President Leni Robredo, kaya po, na natabunan at talagang nawalan lang po ng saysay yung petition po ni ni President Marcos Jr., mga katambay. Pero sa kabila nun, siyempre, ang mga loyalists ay talagang naninindigan na nadaya di umano ang ating Presidente Marcos ni Robredo. Pero ngayon, kaalyado naman po yata nila at kasangga, ayon kay Attorney Larry Gadon, mga katambay. Dahil ini-endorso rin po ni Attorney Larry Gadon, di umano, si Vice President Leni, na dati po nilang sinusuka di umano. Ngayon po, wala raw po kapanapanalo ang Vice President, Sara kay Leni. Pero ibalik po natin dito sa issue, mga katambay, na talagang sa tingin po ng mga dating kaalyado ni President Marcos, katulad po ni Attorney Chong at napakarami pang iba, nila Attorney Vic, sila Attorney Trixie Angeles, di ba? At marami pa. Talaga pong sinasabi po nila na ginagawa lang daw po itong panakip butas o sinasabing para malhis ang issue. Ginagawang pantakip o sinasabing smoke screen. Ito pong administrasyon ni Pangulong Marcos dahil po sa talagang nagkapatong-patong na po at ang natutuklasan po na issue, lalo po sa pagkakasangkot po ng ating Pangulo dito po sa sinasabing illegal na droga na nabuksan po dito po sa PIDEA leak, mga katambay. At yung sinasabi ring issue na hindi matapos-tapos itong gentleman agreement, mga katambay. Talagang lahat po dyan talagang sinisisi po ng administrasyon di umano at ng Kamara, na lalo po ang Kamara, napakarami na pong pag-iimbestiga ang ginagawa po sa dating Pangulong Duterte dahil lahat ng problema ng bansa, lalo pagdating po sa problema ng Pangulong Marcos Jr., talagang nakakabit po at talagang ang may kasalanan di umano at talagang sinisisi di umano ay ang kampo po ng dating Pangulong Duterte, mga katambay. Pero, yun nga po sinasabi ni Kamanong, tuldukan na po. Tuldukan na yung issue ng droga nang matapos na, mag-follicle hair test na po, drug test sa dugo, hindi po sa ihi. Di po ba, mga katambay? Simple, Pero, sa kabila po nito, napakarami pong issue na talagang hindi po tinutugunan at talagang hirap na hirap po ang ating Pangulong Marcos na tuldukan itong mga issue, lalo po sa PIDEA leak. At ito naman pong gentleman agreement, nakikita naman po natin sa mga hearing po sa Kamara na talagang wala po silang mapatunayan. Puro chismis lang daw po ang nangyayari din po sa Kamara dahil yung sinasabing gentleman agreement, gawa-gawa lang daw po, di umano yun ng mga ilang, nag-oposisyon o sinasabing hindi ka tanggap-tanggap sa kanila si dating Pangulong Duterte dahil kasama sa paninira nila at gumawa sila daw di umano ng kwentong gentleman agreement, mga katabay. Di ba? At yung iniimbestigahan na po sa Kamara po yung mga tambay at kinumbida rin po doon yung mga dati pong secretary ng dating Pangulong Duterte at sinabi po na walang gentleman agreement at wala rin po mangyayari doon. Nagsasayang lang din po ng pera ang Kamara sa mga investigasyon na wala rin naman po patutunguhan at wala naman po silang ebidensyang hawak dahil yun po isang chismis di umano. At ito pa po, meron pa po silang binubuksan na naman po yung sinasabing EJK, na talagang yung war on drugs naman po ang tinututukan din ng Kamara sa pangunguna po ng Makabayan Black, mga katambay. Kaya to talaga hindi po nila tinatantanan ang grupo o ang dating Pangulong Duterte dito po sa administrasyon po natin ngayon na lalo po sa pangunguna po ng Pangulo ng Pilipinas, di po ba, mga katambay? At ng Kamara at ng ilang senador sa Senado. Kaya po wala pong nasusolusyonan problema ang bansa natin dahil nakatutok po sila lahat sa dating administrasyon ni Pangulong Duterte, mga katambay. Kaya po nakikita po natin nagkakawindang-windang di umano. Pagka ang kinausap mo, ang nagsabi itong sila Attorney Harry Roque, si Attorney Panelo,
at si Attorney Trixie Cruz Angeles at si Attorney Glenn Chong at marami pang iba kasama na si dating Secretary Jing Paras, sila Kamentong at marami pa na nagsasabi nagkakawindang-windang at ang bangka ng Pilipinas ay hindi malaman kung saan naaayon ang sagwan. Merong maka-Amerika na tayo di umano daw at talagang ang China itsinapwera natin at meron pang isyung malaking haharapin daw ang Pilipinas at China pagka nagbaba ng sanction ang China sa atin, mga tambay. Kaya paano na po kaya yun? Kasalanan pa rin po kaya yun pagka ginawa po ng China magkaroon ng sanction ang ating bansa, lalo sa ekonomiya na talagang napakalaki po ng kinukuha, inaangkat natin sa China. Di po ba, mga tambay? At baka magkaproblema rin po ang ating mga OFW. Dahil alam naman natin, mga tambay, ang mga Pilipino ay napakarami natin manggagawa. Number 1 sa Hong Kong, sa Macau, at marami pang, marami pang lugar sa China, mga tambay. At saka kung magkakagyera pa di umano dito sa Taiwan, napakarami rin nating, manggagawa sa Taiwan. Huwag naman po sana abutin yan. Kaya po marami pong hinaharap na problema ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Lalo po rito sa usapin po sa West Philippine Sea o South China Sea. Dahil marami pong magsasakripisyo po rito, mga katambay. Kung hindi po ito maayos at lagi na lang isisisi ang nangyayari po sa kanila dahil nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, maayos po ang lahat at hindi po tayo nagkakaproblema ng ganyan. Lalo yung sinasabi sa Ayungin Shoal na yung ating mga kasundaluhan talagang mapayapa natin na bibigyan ng supply po yung mga tambay. Dahil po sa magiging pagkakaibigan natin di umano noong panahon po ni Pangulong Duterte. Tinuturing natin na naging kaibigan at talagang lahat po napag-uusapan sa mabuting usapan. Di po ba? At yung problema po doon, nung natandaan po natin, pati yung ating mga mangingisda ay nagka-problema po sa panahon ni Pinoy, ni dating Pangulong Pinoy. Nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaayos din po ang problema ng mangingisda natin doon, mga katambay. At nakapangisda po sila ng mapayapa. Dito po sa pinag-aagawan na sinasabing South China Sea at West Philippine Sea, mga katambay. Naayos po yun at hanggang sa natapos yung termino ni dating Pangulong Duterte, nakapangisda po ng mapayapa yung ating mga mangingisda ron. Pero ngayon po, binobomba na naman po ang ating mangingisda, mga katambay. At yan po sinisisi din. Sinisisi din di umano yan sa dating Pangulong Duterte. Lahat po ng problema po ng Pilipinas ngayon, talagang ang sisi po kay dating Pangulong Duterte, mga katambay. Dahil nagiging panakip butas po ang sa mga problema po ng bansa na hirap pong tugunan di umano na administrasyon natin ngayon. Ginagawa po nilang panangga ang pangalang Duterte sa problema ng bansa. Para po lahat po yata di umano ang nagiging problema po na pumapasok sa ating bansa walang iba, isang tao lang gumawa ng problema, si dating Pangulong Duterte, mga katambay. Yan lang po nakikita ng talagang mga dating kakampi ni Pangulong Marcos Jr., lalo sa pangunguna ngayon ni Attorney Glenn Chong, di po ba? Dati po talagang loyalist po yan at kasangga, kasama sila Vic Rodriguez, Attorney Trixie Cruz Angeles, at marami pang iba, mga katambay. Pero ngayon, sa nakikita nila nagkakawindang-windang di umano ang ating ang ating administrasyon sa paghawak at pagtugon ng problema ng bansa. Yan po, nagsasalita na po sila, mga katambay. Di ba? At idagdag na rin natin ang talagang pahirap sa atin na hindi rin natutugunan ng ating gobyerno, di ba? Ang nagtataas ang kuryente, tubig, bilihin, lalo ang bigas, di ba? Hanggang ngayon, magdadalawang taon na o 2 taon na. Inuulit lagi ni Kamanong na wala pa rin solusyon. Ano po ang solusyon ng Kamara, mga katambay? Trabahuin ng Duterte, hindi yung bigyan ng solusyon kung paano bibigyan ng magandang presyo ang ating mga kababayan, lalo po si Kamanong, mga katambay. At ang Senado, anong pinagkakaabalahan ngayon? Yung pagpalit ng liderato ng Senado, yung kanilang Senate President na pinagkakaabalahan, mga katambay. Ganon din, di po ba ang Kamara? Bakbakan ng mga Duterte. Kaya yan po ang nakikita po ng mga dating kasamahan na ginagawa po kung paano tugunan ang problema ng bansa. Kaya po nagsasalita po itong mga ito
ang dating kakampi. At isa pa, di ba? Ano pa po yung isang issue na talagang hindi rin matanggap ng dating naniniwala sa dating Pangulong Duterte, yung kanyang ginawa ng 6 na taon. Hindi na rin kiredit ng Pangulong Marcos, yung nagawa ni dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Ninoy Pinoy, yung sa Tacloban, di ba? Mga tambay, halos wala raw nagawa yung dalawang presidente na yon. At ang talagang gumagawa lang halos ay yung nasa Kamara at yung mga mayor na kamag-anak doon sa Tacloban at yung presidente natin ngayon, mga tambay. Kaya marami pong issue na talagang hindi matanggap ng dating kaalyado ng Pangulong Marcos. Kayo po mga katambay, ano po masasabi nyo dito sa mga pahayag ng dating, dating tagapagtanggol, dating kakampi ng Pangulong Marcos, pero ngayon talagang sila na mismo ang, nagiging kritiko sa nakikita nila sa pagpapatakbo daw ng administrasyon natin ngayon, mga katambay. Kung meron po kayong mga comment, i-comment po nyo dito sa ating comment section at babasahin po natin yun, mga katambay, yung mga inyong comment. At sana po malagpasan ng ating gobyerno, lalong-lalo ng kahirapan at nagtataas ang bilhin, mga tambay. Sana naman yung pangailangan ng mahirap, lalo ni Juan de la Cruz, sana matugunan. Hindi puro politika ang inaatupag ng ating bansa. Hindi puro Duterte, mga tambay. At sana tuldukan na rin ng Pangulo yung issue niya sa droga, yung pagiging sinasabing addicted. Sana, para matapos na lahat ang problema ng Pangulong Marcos, di ba? Dahil yan hindi lulubay ang sinasabing mga kritiko ng Pangulong Marcos hanggat hindi niya tinutuldukan yung issue na napakalaki sa kanya na nasa balikat niya, yung pagiging addicted, di umano, at lulong, at talagang gumagamit ng droga, di ba? Kaya nagkakawindang-windang ang kanyang presidente o ang kanyang administrasyon, mga katambay. Kaya sana maisipan din ng Pangulong Marcos na tuldukan yan para matapos na at wala na usapin diyan. Pero ang makakasagot lang yan ang Pangulo ng Pilipinas, hindi si Kamanong, mga tambay. Kaya po, mga tambay, tiis-tiis lang po, talagang ganun po. At ipanalangin po natin pagdasal na walang gyerang dumating sa ating bansa. At sana'y makuha at talaga sa mapayapang usapan at hindi sa gyera. Di ba, mga tambay? Kasi nakakainitin na ang nangyayari sa South China Sea at sa West Philippine Sea sa atin. At sana hindi lumala ng lumala. Di po ba, mga tambay? Tayong mahirapang mahirap. Kasi sinasabi ko nga, kung yan matutuloy, wag naman sana sa gyera. Lahat ng mayaman mawawala sa ating bansa. Tayo lang may iwang mahirap diyan. Tayo. Dahil ganyan po nangyari sa Ukraine. Sa Ukraine, mga katabay. Nawala ang mga mayayaman, bilyonaryo doon, milyonaryo. Ang natira, may hirap at mga sundalo, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po. Nag-iiwan pong muli, ingatan nawa. At talagang ganun po. Tis-tis lang. At dasal. At makakabangon pa ang ating bansa. Paalam. Bye-bye. Ingatan nawa.